Amen. How many of you are ready to hear the Word of God today? Okay. Again, thank you po sa aming mga first-timer. Palakpakan nyo nga again yung mga first-timer natin. Lalo na yung mga nag-invite, please. Palakpakan nyo sila ng malakas tonight. Good evening po sa ating lahat. Magandang gabi po. Okay. So last night po, I was experiencing difficulties finishing the message na i-ready ko sana for tonight. Nagre-ready po sana ako ng message for tonight, as I said to you last week, yung continuation po ng ating Foundation of Doctrines, na po, yung basic doctrines na i-share ko sa inyo. Series po yon na 6 weeks natin tuturo. Medyo malakas yung background, malakas dito. So 6 weeks po yon supposed to be na ituturo ko sa inyo. And last night, I was struggling to prepare, maghapon kahapon, because hindi po maalis sa puso at sa isipan ko po yung mukha ni Chris, ang ating kapatid na Chris. Yung isa sa mga reliable disciple na meron po tayo sa church na ito. So meron po akong difficulties na tapusin yung message. And actually po, pagtingin ko sa relo, it's 4 a.m. na pala ng umaga. Hindi ko po napansin, 4 a.m. na ng umaga. Akala ko maaga pa. That was after we came from the hospital, of course, nung gabing yon. At nalaman natin na si Brother Chris pala is talagang sinundunan ni Lord. So last night, hirap na hirap po ako, and I'm praying to God na bigyan niya ako ng mensahe na maintindihan na lahat. So in the morning po, 4:30 ako natulog after my prayer, and then nagising po ako ng 8 o'clock ng umaga. When I check the watch, it's 8:03 in the morning. So 3 hours lang po yung mahigit yung tulog ko. And I said to the Lord, Lord, parang hindi ako komportable sa message na ituturo ko sa church tonight. Bigyan mo ako ng idea, o bigyan mo ako ng leading ko na ituturo ko. And immediately po, naisip ko na since our brother Quiz is with the Lord already, so I said it is better to preach something that will give encouragement to his family, kay Sister Elaine, sa kanyang buong pamilya, sa ating lahat, about what has really happened. Amen? So with God's leading and the Holy Spirit leads us tonight, is gusto ko pong ituro sa inyo yung mga bagay na itinuro sa akin ni Lord. Yung pong conviction na baguhin yung message tonight. At next week na lang po tayo magre-resume. Amen? Nakapakabot nga nung clicker. Thank you. Ito na pala. Thank you. Okay. So instead of traditional condolence kay Sister Elaine and to all the member of the family, of course, pag may nawawala sa buhay natin, we say condolence, nakikiramay tayo. But I want to read this verse for Sister Elaine and the whole family as our opening verse for tonight. Ito po yung gusto ko sabihin sa buong pamilya. Ayaw gumana. Ayan. From John 11, 25-26, Jesus, nawala po. Okay. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. And I think this is the best word that I can give to Sister Elaine and the family. This is the exact word of Jesus to the sister of a dear friend who have died. Ito po yung istorya ni Lazarus. Ito po yung time na pumunta si Jesus kay Lazarus nung nabalitaan niyang may sakit. And after 4 days, he decided to go sa funeral doon po sa lugar kung nasaan si Lazarus. At ito po yung sumalubong sa kanya. Ang sabi niya po uli kay Martha, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Jesus is speaking here. He who believes in me, though he may die, though you may die physically, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never, never, never die.
Ito po mga salitang ito, na si Lord mismo ang nagsabi, ito yung gusto kong sabihin kay Sister Elaine at sa family niya, sa mga sister po ni Brother Chris, sa mga nagmamahal sa kanya. Why? Because according to this sets of passage, besides the forgiveness of sins, remember this, Jesus has the power over life and death. He has the power. Meron siyang kakayahan na buhayin ang patay, meron siyang kakayahan na buhayin ang isang physical na patay, at meron siyang kakayahan na yung isang patay na, dalhin niya pa sa eternal na buhay. He has the power to do that. This is because Jesus is the creator of life. Alam natin yan, si Jesus ang creator ng life. In John 14:6, he says, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. This is what Jesus says. And because He is life, we all have the faith that He can definitely restore a life. Amen? Because whoever believes in Christ has the spiritual life. That death cannot conquer or diminish in any way. Pinanalunan na po ni Lord more than 2,000 years ago ang kamatayan. Nanalo na ang ating Panginoon. At alam niyo pa mga anak, one thing that is good about our relationship to Christ is we have this realization of His power. Alam natin ang kakayahan ng Panginoon. Naniniwala tayo sa kakayahan niya. At hindi lang yon. We know how wonderful yung ino-offer niyang eternal life para sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Meron siyang ino-offer na eternal life for us. In fact, He paid it by His blood. He paid it by sacrifices His body on the cross. He did it for you and me. So kung meron man tayo mga kapatid na namatay physically, like what happened to our brother Chris, we all know and we believe that he is in the Lord already. Yun po yung ating isa-celebrate, yung mga bagay na gano'n. Kaya nga lahat po tayo nabubuhay pa, most especially yung ating mga first-timers na nandito, na po, yung mga bago natin. We really need to commit our lives unto Him. We really need to establish our relationship to the Lord Jesus Christ. Kasi po sa verse na ito, may kita natin that we have the assurance and certainty of the Lord Jesus Christ, that He can put your soul in His eternal destination. Doon po sa eternal na destination natin. And this is one of the promises of the Lord, 7,000 plus promises na nakasulat sa Biblia. Isa lang po yan sa mga yon. See His word. Sabi niya, I am the resurrection and the life. I-meditate niyo mabuti word na yan. Ito yung sinabi niya kay Martha. I am the resurrection and the life. Kung maniniwala ka lang sa akin, though mamamatay ka, you shall live. Isang promises na mahirap bitawan kung hindi totoo. Isang promises na mahirap paniwalaan kung wala kang pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, verse 26, and whoever lives and believes in me shall never die. Tayo po, mga buhay pa tayo physical. Hindi pa tayo namamatay, amen? Buhay pa tayo, huminga pa tayo. So, and whoever lives and believes in me, how many of here believer of Jesus Christ? Taas ang kamay, lahat tayo. Yes, kung ikaw isang believer ni Lord Jesus Christ, so you will never die. Yun po yung sabi niya. Okay? And we all know and we don't have doubt na itong ating kapatid, si Brother Chris Lacandale, is nandoon na sa paradise sa presensya ni Lord this time. Ang nangyari sa kanya is mahirap paniwalaan, yes? But because we have this unshakable faith in our heart, alam natin that only God can take our lives in His time frame. Gano'n ka man kasipag, gano'n ka man kaseryoso sa pagsiserve kay Lord, meron tayong time frame according to God na kung kailan niya tayo gusto nang kunin. Tandaan niyo po, ang buhay ng mga mahal natin, asawa mo, anak mo, nanay, tatay, kahit yung katabi mo, hindi natin control ang buhay ng mga yan. Isa lang ang nakakaalam ng control ng buhay natin at walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At wala tayong magagawa kapag dumating yung araw na yun na gusto kanya nang kunin. In any forms, paano niya gagawin, paano mangyayari, gagawin niya yon because that is your appointed time. Gusto ko po maintindihan niya, lahat tayo may appointed time. Hebrew 9:27 says, all of us is appointed
to die once. Lahat tayo nakadestined na mamamatay one day. Kaya po importante na habang nabubuhay tayo, nandun tayo sa whoever lives and believes in me. Habang buhay tayo lahat. Because we will never die spiritually. Amen? Lahat tayo nanalangin, sama-sama, alam natin yan. We asked the Lord. We cried out to the Lord. And that was the first time that the church have been united praying for Brother Quiz. Ngayon lang po nangyari yan sa history ng church na ito. Hindi lang tayo, pati Pilipinas, lahat ng mga kaibigan natin na nakakilala kay Chris na nalangin para sa kanya. We even begged him to extend his life. We even cried out to him. Lahat po tayo. And not only because he is serving him, but most especially to his wife and his kids and to the entire family, meron pong plano ang Diyos kahit na po ikaw is isang taong nagsaserve sa Kanya. Gustuhin man natin na buhayin si Chris. Gusto man natin, iluhod man natin sa Kanya because meron siyang asawa at mga anak na umaasa sa Kanya. Bukod pa doon sa nagsaserve siya kay Lord, malaking bagay siya sa simbahang ito. Hindi po natin kayang pangunahan ng Diyos sa lahat ng gusto niyang mangyari sa buhay natin. Dapat po nating unawain yan. But again, sometimes, meron siya mga plano sa buhay natin na siya lang talaga ang nakakaalam. Amen? Tingnan niyo po yung sabi po ng Isaiah 55:9. Ito po yung sabi. Pakibasa nga, anak. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Amen. Did you see that verse? Ang Panginoon po, kaya siya tinawag na Diyos kasi yung thoughts niya at yung thoughts mo magkaiba. Yung ways niya at yung ways natin magkaiba. Meron tayong mga gustong gawin sa buhay natin. Meron tayong gustong hingin sa Kanya. Pero kung ang plano ng Panginoon, ganun lang, wala tayong magagawa. Hindi lang sa situation ni Sister Elaine at ng kanyang pamilya, lahat tayo. Merong ibang-ibang muka merong iba-ibang muka ang difficulties at crisis na dumadating sa buhay natin. Isang bagay lang alam natin, na kapag dumadating yung mga crisis na yan, meron laging purpose ang Diyos sa buhay natin. Why? Because He knows that we are a believer of Christ. He knows that we're serving God. He knows that we have relationship with Him. And sometimes, ito pong people of Israel, kaya po sinabi yan, kasi sa mga Israelites, sa mga panahon na yon, they were foolish in their actions. Sila po mga Israelites, sa sinasabihan ni Lord niyan, they are foolish in their actions. Parang alam na alam nila ang lahat ng gusto nilang gawin. Parang sila ang may control ng lahat. Kaya po ang Panginoon nagsalita ng ganyan. Yung knowledge and wisdom ni Lord are far greater than our knowledge and our wisdom. So it is foolish for us to try to put God into our mold. Imposible po yun. Hindi pa pwede na si Lord ilalagay mo sa sitwasyon na meron ka at gusto mo si Lord ang sumunod sa'yo. Hindi po mangyayari yun. Ganyan po ang ginawa ng mga Israelites if we will read the 2nd chapter. Kaya siya nagsalita ng ganyan. Yung God's knowledge and wisdom are far greater than ours. And so it is foolish for us, ulitin ko ulit, to try to fit God's plan into your plan. Tama? Hindi po mangyayari yun. To make His plans and purpose conforms to us, imposible yun. Amen? At sa kalagayan ni Brother Quiz, amen, it's shocking. Amen, hindi nating akalain. Amen, lahat tayo nagulat. Lahat tayo nang hinayang. Ang isang katulad ni Brother Quiz, marami pang gagawin sa karya ng Diyos. Plus sa edad niya na batang-bata pa, walang karamdaman, ang lakas-lakas ng katawan. In fact, that day, he was preparing to speak here, because Saturday morning yon, nagpe-prepare siya to speak here, nagme-meditate siya ng Word of God because he's the one assigned to give exhortation for giving. Nung araw na yun nangyari, at lahat tayo nagulat, lahat tayo nasaktan, masakit, of course, lalo na sa part ni Sister Elaine at ng buong pamilya niya. But one thing I could say, we must all strive to fit into God's plan. Yun po yung katotohanan. Kahit na gano'n nangyari, may plano pa rin ng Panginoon kung bakit nangyari. Ang papel lang natin, we just need to accept the fact that Brother Quiz right now is naandoon na sa paradise kasama ni Lord.
and that one good thing. Come on, give Jesus a big clap offering. And also, as a believer, we must put in our mind, sa puso natin, sa heart natin, that kamatayan is talaga pong mangyayari. Pakibasa nga yan, anak. Joshua 23:14. Behold, this day I am going the way of all the earth, and you know in all your hearts and in all your souls that not one thing has failed all of the good things which the Lord your God spoke concerning you. All have come to pass for you. Not one word of them has failed. If you will meditate that verse, no po, the whole chapter of that, I just give you verse 14, makikita natin that death is inevitable. Hindi po maiiwasan ng kamatayan. Mangyayari po talaga. And this is Joshua's goodbye address to them. It is time for him to die. And no one is exempted from this. As I said, we're all destined to die one day. At dito po sa verse na ito, he is reproving the Israelites to remember what the Lord has done for them. Lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa kanila, ipinapaalala ni Joshua sa kanila. Amen. At kaya nga po, kahit na kinuha ni Lord si Brother Quiz sa atin, sa pamilya niya, alam nating lahat na sobrang daming pagpapala ang ibinigay ng Diyos sa buhay ni Chris at sa kanyang pamilya. And I would like to tell you, Sister Elaine, that the Lord will never leave you and forsake you. Because He knows that your husband, Brother Quiz, is a faithful servant of Him. Amen? So, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Naniniwala ako in my heart, and I know you will agree with me, that because Brother Quiz is a faithful servant of God, he knows very well, at kaya po hindi pababayaan ng Diyos, Sister Elaine, at ang kanyang mga anak. That is guaranteed 100%. Hindi po pababayaan ng Diyos yan. Amen? Lahat ng compensation is alam kong i-release ni Lord sa pamilya niya dahil sa lahat ng ginawa ni Chris nung buhay pa siya. Amen? 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 Dangan nga lang mga anak, dumating na yung appointed time niya. Hanggang doon na lang siya. At alam niyo po ba kapag ina-assess ko yung mga nangyari, because I was there the very first day, doon sa hospital na po, I was there with Sister Elaine. Kapag ina-assess ko po yung mga nangyari, I know in those 14 days, I know that in my heart. I don't know what is yours, but me, I know that in my heart. Yung pong 14 na araw, 14 ba na ako? 13? 14 days. Magmula po nang nangyari yon, si Brother Quiz nando sa hospital. I know that in my heart. Si Brother Quiz, first day pa lang, sinukuan na ng mga doktor. Alam niyo ba yon? The first day pa lang na ipinasok siya, sumuko na ang mga doktor. In fact, nung bumagsak siya doon sa place na yon, ang testimony ni Sister Elaine, talagang patay na siya roon. Ni-revive lang siya ng mga nurse na dumating at nag-responde sa kanya. Hanggang sa inetakbo siya sa hospital, sa ICU. Now, ang akin pong assessment sa mga nangyari, Brother Chris was trying to beg the Lord to extend his life. Yun po yung totoo. Nakikipag-negosyasyon si Brother Chris sa Diyos. At sinasabi niya, Lord, i-extend mo pa yung buhay ko. Maliliit pa yung mga anak ko, Lord. I'm sorry. Yung po yung assessment na nakita ko roon. Kaya po si Brother Chris tumagal pa ng 14 days hospital because he was trying to negotiate with God, begging God na extend pa yung buhay niya. He was fighting for his life. Pag nasa hospital kayo, tingnan niyo yung hinga ni Chris. Wala na pong pumapasok na gamot sa katawan niya. Wala nang doktor na nagra-round robin para sa kanya. Pero pilit siyang lumalaban. Kapag nandun ako sa hospital, tinititigan ko sa Chris. Lumalaban si Chris for his children. Lumalaban si Chris for his family. Pilit niyang ginagawa yon. And I know, na nakikipag-negotiation siya kay Lord. Ang nakikita ko, Lord, kausap niya si Lord, Lord, I am serving you for many days of my life. I am serving you, Lord. Nagsisilbi ako sa inyo till that very, very moment na kinuha mo ko. Maliliit pa, Lord, ang aking mga anak.
Bigyan mo ako ng point, Lord God, na mabuhay muli para sa kanila. Hintayin mo lang lumaki muna sila, Lord, please. Extend mo lang ako. At dito po sa verse na to, doon ko po nakita yon. Dahil maniwala mo kaysa hindi, yung po ang nakikita ko nangyari. Dangan nga lang mga anak, dumating sa point na nangako si Lord kay Brother Chris, alam ko kung sino ka, alam ko kung anak yung ginagawa mo sa akin, and I'm very happy with you, with everything na ginawa mo para sa akin. Pero anak, it's time for you na bumalik na sa akin. Wala na akong magagawa, anak. I'm so sorry. But I promise you, Chris, anak, hindi ko pa bayaan ang asawa mo at ang mga anak mo. At yun na nakita ko. Kaya po sa 14 days, bumitaw na si Chris. Binitawan niya na. Grabe po yung laban niya, lumalaban talaga siya. Imagine niyo, first day pa lang, wala nang doktor na tumitingin sa kanya. Inabot pa siya ng 14 days negotiating with the Lord. Yung po yung nagagawa ng relationship with God. Yung po yung nagagawa ng something na nagsisilbi ka kay Lord habang buhay ka pa. Yung po yung nagagawa ng binibigay mo pabalik kay Lord, yung lahat ng para sa Kanya. Amen? Nagkakaroon tayo ng sapat na oras dahil mahal ka ng Diyos, mahal mo ang Diyos, alam mong mahal ka ng Diyos, alam mong ibinigay niya yung buhay niya sa'yo at wala pong masama sa negotiation. Kaso po, meron po talaga mga chance na ang time po, ang God talaga, pwede kang extend. Kaya po meron mga taong nasa critical na kondisyon na, naghihimala pa, nabubuhay pa, tama? Yung po is depende sa Diyos. Kahit na po lahat tayo nagpe-pray, kahit na po lahat tayo nananalangin, kapit-kapit kami tayo, iisang spirit po tayo, ang Diyos pa rin ang masusunod. We need to understand that. Habang si Kristo lumalaban, hindi tayo bumibitaw. Habang si Kristo humihinga, nananampalataya tayong lahat. Ni wala isang katiting na doubt na mamamatay siya. Wala. Ako po, pinagpapasalamat ko na yung day ng ating anniversary na talagang tatayo yung Sister Elaine doon. At sasabihin yung kabutihan ng Diyos sa nangyari kay Chris. We're talking about it. Siya sabi ko kay Elaine yan. So, habang nakikita ko lumalabas si Chris, walang single doubt na mabubuhay siya. But again, mga anak, His ways and His thoughts are higher than us. Kapag si Lord na may gusto, wala na po tayong magawa. Amen? Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Susundan niyo po ba ako? Alam niyo mga anak, ang sobrang sakit sa akin. Ang sobrang sakit po. This is the first time it happened to me. First time lang po to. Si Brother Chris po at Sister Elaine is 10 years na sa church. 10 years na po sila. Sila po yung mag-asawa na sa dami ng dinaan ng bagyo ng simbahan na andyan. Hindi po sila natinag. Umalis ang kanilang mga kaibigan, andyan pa rin sila. Hindi po sila natinag. So, isang dekada nakasama ko sila. And this is the first time na nangyari po na merong isang disciple ng church na talagang pinagpapasalamatan ko ang buhay niya na may nangyaring ganito. This is the first time. Alam niyo po, ang isang masakit sa akin as a leader, kahit siguro kanino, is makita nyo, as a leader ng church, na makita nyo nagmo-mourn over yung isang asawa sa kanyang asawa. Na makita nyo na si Sister Elaine, hindi tumitigil ng kaiiyak, hindi tumitigil ng panagoy sa Diyos. Lalo na nung first day na nandun kami sa ospital. Hirap na hirap ako noon. Hindi ko kaya kung paano ko siya alukin, hindi ko kaya kung paano ko siya sasabihin na, "Nak, okay lang yan." Hindi ko magawa because that's the first reaction. So I just allowed her to cry. Humupo siya sa sahig, naglupasay siya sa sahig, tinitingnan ko lang siya. Wala po akong magawa. At yun po isang masakit para sa akin because itong mga taong to is mga leader ng church. Itong mga taong to is alam ko tapat sa Panginoon sa pagsisilbi nila. Minsan, sabi ko kay Elaine, huwag ka magtanong kay God. Pero me, myself, I'm asking God, Lord, bakit po hinayaan niyang mangyari yung mga bagay na to? Especially that day, nung sinabi po nung neurosurgeon na hindi na po siya ooperahan. Nung dumating po kami roon, yung neurosurgeon po, sabi ng mga doktor, hinihintay daw siya, darating at operahan. So, yung aming faith talagang nananalig kami ng todo-todo.
Pero nung dumating siya at kinausap niya si Sister Elaine in front of me at tinanggihan niya na wala na raw talaga, brain dead na, doon po ako hirap na hirap sa sitwasyon na yun because hindi ko po malaman kung paano ko kontrolin si Sister Elaine sa kanyang nararamdaman. Kung paano ko sasabihin sa kanya na, Sister Elaine, okay lang yan. Hayaan mo ang Panginoon ang gumalaw. Hindi ko po masabi yun. Because that's very difficult to say to a person na alam natin nagmamahal ng todo-todo sa kanyang asawa. Ang hirap po. So yun po yung mga moment na hirap ako ng mga time na yon na sabi ko, it's a terrible sin for me na ngayon ko lang naramdaman to, ngayon ko lang na-experience yung ganito, na kung tutusin, hindi ko naman kadugo si Chris. Hindi ko siya kadugo, hindi ko siya kamag-anak, pero po yung feeling na parang nawalan ka ng tunay na anak, yun po yung naramdaman ko nung araw na yun. Hirap na hirap po ako. At it was a terrible sin again na sa pamagitan ng pagtapik-tapik kay Elaine, paghaplos-haplos sa balikat niya, pagyakap sa kanya, lumalakas yung loob ko kasi nakikita ko yung changes sa kanya. Unti-unti. Then it reminds me of what Jesus says from Book of Matthew. Ito po yung sabi. Pakibasa nga anak. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. This is one of the message of the Lord Jesus Christ when He gave the Sermon on the Mount. Ito po yun. Jesus knows that while we are here in this life, listen to me carefully, habang naandito tayo sa buhay na to, here on this earth, we will face tribulations of many kind. Alam ng Diyos yan. Lahat po tayo nabubuhay sa mundo, even though you are a believer, a servant of God, hindi ka exempted sa anumang tribulation na darating sa buhay mo. Hindi ka exempted sa anumang trials. Hindi ka exempted sa anumang difficulties na pwede mong danasin. Kahit na nagsiserve ka pa kay Lord with all your might, soul, and strength, daranas tayo ng iba't ibang pagsubok. He knows, God knows, that this earth will tear you apart. Pipira-pirasahon ka ng buhay na to habang naandito ka sa mundong to. At kapag alam na ng Panginoon na hirap ka na sa nararamdaman mo, dahil alam niya yung puso mo, how you are serving Him back, then sa Kanya sasabihin sa iyong anak, come on, stand up. Cheer up and be happy. Alam niya na tatamaan ka one day ng tribulation sa mundong ito. And He's fully aware of that. He knows when, He knows how. He is fully aware. Hindi pa nangyayari, alam na ng Diyos. But while He sees us deeply mourning about the situation, like for example, what happened to Sister Lane and Brother Chris, that He allowed to happen, sa Kanya ipararamdam sa'yo yung comfort na kailangan mo. Amen? Yun po yung kagandahan sa Diyos natin. Yun po yung maganda sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Kapag nakikita ka niya na hindi bumibitaw sa pananampalataya, even though sobrang hirap ng pinagdadaanan mo, then this will come. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Iko-comfort ka ng Panginoon one day, at one day mararamdaman mo na lang sa loob mo na tanggap mo na anak ang mga nangyari. Tingnan niyo po yung susunod na verse. Pakibasa nga anak. Who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Listen, this is God's reward to those people who trusted Him. Okay, it's time for your husband to leave. Hanggang doon na lang si Brother Chris, Sister Lane. Appointed time niya na yon. Alam ko masakit para sa'yo. Nakita kung paano ka nasasaktan. But I will never leave you and forsake you and your children. Nandito lang ako to comfort you, to stand up, because I will use your experience one day to testify sa mga taong dumadaan ng pinagdaanan mo. Yan po ang sinasabi sa verse na yan. Gagamitin ka ng Panginoon to be a living testify sa mga taong sila mismo hindi kaya yung pinagdadaanan nila. Ganun lang po yung buhay natin. In fact, kaya po tayo dumadaan sa maraming trials. In fact, kaya ka tinawag ni Lord, ikaw pa na maraming pinagdaanan, ikaw pa na sobrang gulo ng buhay mo, ikaw pa na walang kapag-asa na, ikaw yung ginamit ni Lord because you will testify about His goodness. You will testify one day about what He has done in your life. At yun po yung sinasabi sa 2 Corinthians na yan. Dadaan tayo sa maraming pagsubok. Darating yung comfort time mo. Hihimasin ni Lord yung puso mo. Pagagaanin niya yung nararamdaman mo. And during that time,
makakagaan ka. Mawawala yung hinanakit sa puso mo. Why? Because there is something that He wants to do for you. He wants something that you will do for Him after that. Who comfort us in all our tribulation, that they may be able to comfort those who are in any trouble. With the comfort which we ourselves are comforted by God. Amen? Are you with me? Nasundan niyo po ba ako? This is one of those God's reward, na kahit na dumaan tayo sa maraming pagsubok, ang Lord may plano pa rin. May gusto pa rin siyang ipagawa sa'yo. Gusto niya pa rin gamitin mo yung experience mo para magamit for His glory, para magamit for His name's sake. Amen? Sige nga po, palakpakan natin si Lord. Come on! Now, bakit ko po nasasabi yun? Kasi po ang sabi ng Romans 8:28, yun yung po yung sabi, "In we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose." Mga anak, hindi natin to narinig. Hindi natin to nabalitaan. Hindi natin to napanood sa 24 oras. We know. Alam natin to. The scripture says, we know this. Hindi to nabalitaan lang natin. We all know that all things work together for good to those who love God. And we believe Sister Elaine and Brother Chris himself loved the Lord so much, right? So yung nangyari, possible, nangyari, alam ng Diyos, merong purpose ng Diyos. For good. Alam natin dyan. And to those who are called according to His purpose. May purpose ang Diyos sa buhay ni Brother Chris. May purpose ang Diyos sa buhay ni Sister Elaine. Na andito sila, pasok na pasok sila sa verses na to. So in the end of the day, makikita mo one day, magte-testify si Sister Elaine that all things work together for good. Na Pastor Bob, nangyari pala yun kasi ganito pala yung purpose. Na Pastor Bob, nangyari pala yun kasi ganito pala yung dapat mangyari. Amen? Amen po ba? Sige nga po, isang malakas na palakpak para kay Lord. Come on. At dahil nga hanggang sa huli, Brother Chris has fought the good fight of faith. Till the last moment of his life, he is 101% doing his assignment for God's glory. He completed what he started. He fulfilled his assignment. He finished well. This is sabi ni Pastora Grace sa kanyang message sa mga primary leader. Alam niyo po ba, sometimes naisip ko, sabi ko, Lord, I hope na one day, pag ako dumating sa oras ko, ganun din kagaya kay Brother Chris. Na namatay akong ginagawa ko yung para sa'yo. Yung namatay ako, hindi ako magsasawang pinagsisilbihan ka. Yung habang humihinga ako, namatay ako na meron pa akong ginagawa sa'yo. Amen? Namatay si Brother Chris na nagme-meditate ng Word of God kasi magtuturo siya rito. Ang isang nakakalungkot lang kay Brother Chris, hindi niya nakita yung pinupush niya na mag-graduate ng consolidation training. Naka-assign yun ngayong March, tama? Pinupush ni Brother Chris yun. Iginagapang ni Brother Chris kasi one of this day, magpapagraduate tayo. Doon lang ako nalungkot sa part na yun na hindi niya na nakita yung part na yun. Napaka-active po ni Brother Chris sa gawain. So I could say he completed what he started. Amen? He fulfilled his assignment. He finished well. Kaya nga sabi ni Pastora Grace doon sa aming chat group, si Brother Chris naka-red carpet pa nung pumasok sa kingdom ni Lord. That day, nung umakyat siya sa langit. Naka-red carpet siya. Brother Mikey. Bakit siya naka-red carpet? Bakit ko po nasabi yun? Kasi ito yung sabi, oh. Sige. His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan niyo nga si Lord. Come on, please. At alam ko po, as a Christian, as someone na may relationship kay Lord, mga first-timers, makinig po kayo lahat. Someone na may relationship kay Lord, ito po yung isang hinihintay natin. Ito po yung isang pinakahihintay nating lahat. Yung masigurado natin, pag tayo namatay, ang sasabihin sa iyo ng Diyos, "Well done, good and faithful servant. You are faithful over few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." Amen?
Ito po yung isang goal nating lahat. Habang nabubuhay tayo, habang hindi pa dumadating yung time natin, gamitin po natin lahat ng pagkakataon para pagsilbihan ng Diyos natin. Dahil ito yung pinakahihintay natin. Ito po walang title. Walang sinabing pastor. Walang sinabing sa leader. Walang sinabing technician. Wala. Ang sinabi dyan, servant. Because all of us is a servant in the eyes of God. Lahat po tayo serve kay Lord. Yan po isang bagay na sigurado natin na sinabi ni Lord kay Brother Quiz. And this is the best thing about Christianity. Yung reward na meron tayo after all our sacrifices. Kaya nga one day sabi ni Christina May, sa langit na lang tayo magpahinga. Tama? Ang dami nating ginagawa. Ang dami nating pinagkakabalahan for God's kingdom. For the name of the Lord. So, okay lang yan. Sa langit na lang tayo magpapahinga, mga anak. Napakasarap one day na umuwi sa ating Ama na yan ang salitang sasabihin sa'yo. And this is all our goal. Dapat po yan ang goal natin. Kaya po sa gabi ito, yung reward na meron tayo after all our sacrifices is natanggap lahat ni Chris nung araw na umakyat siya sa langit. Amen? Kaya nga kahit namatay si Sister Elaine, makikita niyo po, sa halip na kandila na may black background, ang profile niya sa Facebook, ito po yung nakita ko kanina lang. Naihabol ko yan. Nakurong ka ng konti. Yeah. Ba't tayo pumasok yung dalawa? May dalawang picture pa yan. Pakapindot nga po manually. Ayan. Tingnan nyo, saan ka nakita ng namatayan? Yan ay pinosting niya sa Facebook niya. Tell me. Usually, ang isang tao kapag namamatayan, ang makikita mo sa Facebook, kandila na may bilog, na may background na itim. Ang isang taong may relationship kay Lord, hindi gagawin yon. Tingnan po ang sabi niya, kanina lang yan, bago po ako pumunta rito. Super blessed and proud wife here. Wala na akong mahiling pa kay Lord. Kasi binigay ka niya sa akin para maging kasama at kakampi po sa lahat ng laban. Thank you sa 18 years na nakasama kita. Mamimiss kita na sobra, lalo na ng mga bata. Your influence and legacy will always be remembered. For sure, mangyayari yun. Dami mong na-touch na tao. Ang daming nagmamahal sa'yo. Higit sa lahat, nakita ni Lord ang puso mo sa paglilingkod. Alam ni Lord kung gaano mo siya kamahal. Natapos mo na ang mission at purpose mo dito sa mundo. Mahirap lang dahil mamimiss ka namin. Pero masaya ako. Pero masaya ako, sabi ni Sister Lane. Dahil alam ko, nakapiling mo na si Lord sa oras na to. Mahal na mahal ka namin, sobra. Well done, my baby Christopher Benalon na Kalale. Super proud ako sa'yo. To God be the glory sa buhay mo. All of my life in every season, you're still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Thank you, Lord, sa pagsubok na ito. Malalagpasan din natin ito sa tulong at habag ng biyaya mo. See you in eternity, my bebe. Alam niyo po bakit maraming taong nagluluksa? Alam niyo po bakit maraming tao na patay na yung mahal nila sa buhay, may itim pa rin dito for the next 3 years? 3 taon nang patay yung mahal nila sa buhay, may itim pa rin dito. You know what? Alam niyo bakit? First timers, alam niyo bakit? Because they don't even know where their loved ones go. Hindi nila alam kung saan napunta yung kaluluwa ng mahal nila sa buhay. At yun po yung pagkakaiba natin. We have a relationship with God. Alam natin kung saan pupunta tayo pagkatapos itong buhay na to. And this is one thing na we want to make sure while we're still alive. Hindi po natin hahayaan na ang buhay natin mapahamak na kapag tayo namatay physically, nawala ka na ng 2 taon sa church, nawala ka na ng pagsaserve kay God. Wag niyo pong papangarapin yon. Kasi po napakalinaw na sinabi ng 1 Peter na kahit na 20 taong ka nag-serve, 101%, at nawala ka ng 3 buwan, at na-aksidente ka, ang sabi po ng verse,
yung 20 taon, hindi na maaalala ni Lord. Kaya nga po ang buhay natin, pag tayo nagsuserve kay God, yung parang bukas, katapusan mo na. Yung parang bukas, parang last day mo na to. That's the goal na meron tayo when we serve God. Ibibigay mo lahat araw-araw. Kasi we never know when our time will come. Hindi natin alam, mga anak. At kaya ko po sinama to. Hindi na ako humingi kay Sister Elaine ng permiso kasi naka-public naman yan. It's because naniniwala si Sister Elaine dito. Alam na alam niya kung nasaan si Brother Chris right now. Alam na alam natin yon. Hindi tayo mawawala ng doubt. Hindi tayo magkakaroon ng doubt. Alam natin ni si Brother Chris kasama na ni Lord. So hindi tayo magluluksa. Tama? Hindi tayo magluluksa rito. Of course, mag-hysterical lang isang asawang kagaya ni Sister Elaine. That's initial reaction. Natural lang yon. Pero darating ang time, makikita yung Sister Elaine, ngingiti na naman yan. Tatayo na naman yan. Dahil malatanggap niya na finally, yung nangyari sa asawa niya. Amen? Music team, akit po kayo rito. Now, itong mga pangako ng Panginoon na pinakita ko sa inyo, hindi lamang po to para sa mga taong sinundo niyo na. Pero higit sa lahat, para din po ito sa mga buhay pa na kagaya mo at ako. Na pag inabutan niya one day, na buhay pa tayo, ito po yung sabi ng Panginoon. Sige po, basahin ko po ito sa inyo. Tingnan niyo po yung sabi ni Lord. Ito, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Kahit hindi tayo karapat-dapat, ang Panginoon pinaghahandaan niya yung ating pagdating sa kaharian niya. Ang Panginoon naghahanda para sa pagbabalik niya at sunduin ka. Kaya kapatid na Chris, hindi natin ipagluluksa. Okay, mamimiss natin siya, totoo. Okay, hindi natin siya makakasama physically for now. But we all know, nandoon na siya sa place, sa promise ng Panginoon, na inihanda niya para sa ating lahat. Amen? Are you all with me, mga anak? Are you all with me? Now, gusto ko pong tandaan ninyo, iyang katabi mo, ikaw mismo, katabi mo, kaliwat kanan, hindi natin alam kung kailan ang oras niyan. Hindi natin kailan kung kailan tayo kukunin ni Lord. Only the Lord knows when is the proper time and what is the exact date. Kaya po, lahat tayo, LRC, mga kapatid, habang tayo'y nabubuhay, make it a point na lahat po tayo hindi manlalamig. Lahat tayo hindi mapapagod. Lahat tayo hindi susuko. Para dumating man ang mga biglaang crisis na kagaya ng nangyari kay Brother Chris, hindi tayo hihingi ng patawad sa Diyos sa lahat ng ating pagkukulang. Mahirap po kasi yung naghihingalo ka na. Look at me. Naghihingalo ka na sa ospital at sasabihin pa kay Lord, Lord, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Never, never say that. Si Paul, he fought 100% yung faith na meron siya. At dahil ginagawa mo until your last breath, yung para kay Lord, you know that yourself. You don't need to ask for any. Nasasabihin mo, Lord, patawarin niyo po ako sa kasalanan. Hindi mo nagagawin yon. Why? Because you know in your life that in the end of your last breath, nagsaserve ka kay God. Ginagawa mo yung part na yon. Amen? Ang napakahirap po kasi yung, alam mo yun, yung mamamatay ka na, umihingi ka pa ng kapatawaran sa lahat ng pagkukulang mo. Make it a point that you're doing your best always for God habang buhay ka pa. At isang buhay na testimony kay Brother Quiz na nakita natin, na naandoon siya, okay, na bago nangyari yun, he was very, very active in his call na pagsaserve kay Lord. Amen? Amen po ba?